dakuin na ho natin mga bossing, no? Dito kay Sara Diskaya. Kay Sara Diskaya ho, mga kababayan, ito mga bossing, no? Hindi umattend, no show. Pang Senado lang si Sara Diskaya. Ganun ba 'yon? Parang mga Duterte din ano. Pag sa House, wag kang attend. Malaliman ang ano diyan. Malaliman ang investigasyon diyan. Malaliman ang mga katanungan diyan. Ganon din si dating Pangulong Duterte. Kung hindi lang ho sila naipit dahil do sa ginawa nila nila si Butiki, yung manipis ang katawan, si Panelo na nagyabang, aatin po kami kaso bigla nilang tinanggal, bigla nilang inalis, kinancel nila. Nahuli lang ho sila doon eh. Kasi style nila, sasabihin, wala po kaming tiwala dyan sa Housecom o Tricom o Quadcom na yan. Kasi ganito, bias po, ganito, ganyan. Siyempre, pag ikaw isa sa Quadcom, narinig mo yung ganon, doon sa iniimbitahan mo, alam mo na hindi na sila pupunta. Wala kang tiwala eh. Di ba? So ngayon sila, dahil nga total, yung pinaka-importanteng tao na iniimbita nila, hindi pupunta, tanggalin na lang namin. Tanggalin na lang natin doon sa schedule. Palitan natin ng bago. Nakita nung kampo ni Duterte, nagyabang si Panelo, kami po pupunta eh. Tapos bigla po, ayan, tinanggal po nila. No? Sabi ng Quadcom, mapagpatol kami. Pupunta ka pala. O sige, ituloy natin. Ayun, uminit ang ulo ng dating Pangulong Duterte. Ngayon no, mga kababayan, ayan, nakikita nyo naman po sa ating materyales, no? House Tricom issues subpoena, no? Versus no-show Diskaya and 4 other contractor. Dinedma sila. Hindi sila pinuntahan. Manila, Philippines, after facing a grueling interrogation at the Senate Monday, contractor Sara Diskaya and Mark Arevalo. Si Wawaw. No? Yung ganun. Hindi lang. No, may ghost project ka. I invoke my blah blah blah, my rights of self-incrimination against blah. Ganon. No? Sabi, yes or no lang ang tanong dyan Hindi mo masagot. Yun ho yun, mga bossing. Tsaka yung yung maghapon po nakayuko, siguro sa sobra ho ng bigat ng ulo, hindi na ho kayang gumanon. Nakikipag-usap ganun Mabigat yung ulo. Imagine niyo ako, nagbablog ako, nandiyan kayo, tapos nakaganon ako, no? Bablog ako. Your Honor, ganito po, ganyan. Aray ko. Hindi maipakita yung mukha sa sobrang hiya. After facing a grueling interrogation at the Senate Monday, mas mabigat pong mag-interrogate itong mga nandito po sa Congress. Sara Diskaya and Mark Arevalo were no shows in Tuesday's House-led inquiry into alleged anomalies in the country's flood control project. For being absent in the House, Tri-Committee first hearing panel chair and Bicol, Sara Representative Terry Redon issued subpoena against Diskaya. Naku po. Tingin ko ho, ito yung magiging Roque D2 ho. Itong mga to. No? Mga Roque D2. Kahapon no maisingit ko lang. Kahapon no mga kababayan alisin ko muna ito. Ilagay ko muna yung video, no? Pakita muna natin yung video na asa ba ito? Ito, pakita natin yung video na pinuntahan po ng Bureau of Custom yung bahay nila o yung kung saan man yon, kung nasaan yung mga 40 luxury car daw. 40 sabi doon sa sa interview. Tapos 28 daw po sabi sa Senado. Mukhang 12 na lang yung natagpuan doon o dadalawa na lang. Again, iniisip lang natin. Nawawalang luxury car ng mga Diskaya, hindi magagamit, ititimbre sa HPG. Makukulong lang yan. Pero inyo, inamin nyo na.
Pinakita nyo na doon sa interview. May video kayo. Inamin nyo na sa Senado na meron kayong ganong karaming luxury car. Tapos eto, itatago nyo pa, lalo kayong Dalawa nga yung cover subject mo, ano ang tingin nyo na intention nila? Ang dami na Ayaw po natin pagbintangan, ano? Again, iniisip lang natin, maaaring na pressure sila, ano? Na meron pang welga dito nung isang araw. Ayaw ko pong hulaan kung bakit po nila tinanggal dito, no? Pero naniniwala ako talaga, pag naunawaan po nila ang kanilang sitwasyon, na makikita namin yan, or magkakaroon po talaga kami ng search warrant sa bawat official address nila. At sila rin po mahihirapan talaga dyan. At hindi naman po nila magagamit sa kalye. BOC, oh, hindi daw magagamit, oh. BOC chip. Shout out ko yung kaibigan ko dyan. Wag na nga. Baka sabihin, may mga ano din ako, mga smuggle. Hindi, mabait ito yun, si Michael Permin. Bok! Michael Permin, shout out sa'yo. Yan, kaibigan natin. Alam ko, undersecretary siya dyan eh. Undersecretary Michael Permin, shout out sa'yo. No? Langya ka, hindi mo ako tinatawagan. Bigla ka na lang babate. Congratulations sa wedding mo. Tuloy. Yung mga sasakyan, dahil ititimbre na namin kagad sa Highway Patrol Group, yung lahat Sabi dito ni Asnala Correbon, kaya 40 luxury car, 12 questionable papers, 28 declared sa Senado. Okay. Hindi. Ganito daw yan. 28 daw yung luxury car nila. Pero dahil gusto nilang magyabang doon sa kanilang interview, pati daw po yung mga service, no? Doon sa mga St. Timothy, etc., ay isinama nila doon sa luxury car. Yun yung paliwanag nila. No? Pero nandun tayo sa garahe, kita natin talagang mga bigating mga sasakyan yun. Sabi ni Sir Archie Beroya, may ilang opisyal, congressman ng admin sasabit dyan at sila yung mabilis tumalon galing sa barko ng dating admin. Meron ho talaga. Mga congressman, meron din ho talagang sasabit ng mga senador dyan. ng detalye, mga plate numbers na alam namin sa HPG, at yan ay hindi Bibihira lang po ang mga tumatakbong mga luxury car, mga boss, sa sa kalsada. Yung as in luxury ho, no? Kasi mga BMW, mga BMW, nako baka masaktan naman yung mga may-ari ng BMW pag sinabi natin na Okay. Ganito. Pangkaraniwang sasakyan sa Pilipinas, Toyota, Honda, Hyundai, yung mga ganyan. 'Di ba? Yung mga ganyang brand, Mitsubishi. Mga medyo